Hindi pa raw masabi ng COMELEC sa ngayon ang eksaktong petsa kung kailan maiimprenta ang mga balota para sa eleksyon 2016. 3 beses na itong naantalad dahil umano sa problema sa source code. At kwestiyon naman ni dating COMELEC Commissioner Gus Lagman kung bakit ngayon lang nakita ang aberya. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia. Muling muling itiniyak ng COMELEC na wala rin dapat ikapanik o ikabahala. Ito ay matapos na muling mapospo ng pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon 2016 sa ikatlong pagkakataon. January 26, unang itinakda ang pag-iimprenta ng balota para sa eleksyon 2016 hanggang sa ginawang February 1 na lang. Pero naunsyami at na-reschedule ng February 8. Yun nga lang, kahapon, di rin inumpisahan ang pag-iimprenta dahil daw sa problema sa source code para sa Consolidation and Canvassing System o CCS. Ito ang sistemang gagamitin sa pagbibilang ng mga boto sa eleksyon. Kung hindi maayos, baka pag-ugatan pa raw ito ng problema sa pagbabasa ng balota at pag-transmit ng resulta. Sabi ng COMELEC ngayon, hindi na raw nila masabi ngayon kung kailan talaga mauumpisahan ang pag-imprenta sa mahigit 54 na milyong balota. Pero kumpiyansa ang COMELEC, wala daw dahilan para magpanik. These circumstances tell me na we're still within tolerance, ika nga, no? Our timelines naman are not do or die in the sense that if it doesn't happen today, tumba lahat. Should I be worried? I'm not worried right now. Ang tanong ngayon ni dating COMELEC Commissioner Gus Lagman, bakit ngayon lang daw nakikita ang mga aberya sa source code? Yun medyo unusual. Dapat sana yun, matagal nang alam. Dapat sana yun, matagal nang naka-ready. If you're spending billions of pesos, the contractors should really know what they're doing. And if they knew what they were doing, dapat by this time, malinis na. Halos bago raw ang CCS na gagamitin sa May 9 elections na hindi pa nagamit noong mga nakarang eleksyon. Kaya may mga sumusulpot na hindi inaasahang aberya. Bago po kasi yung CCS na gagamitin natin, no? So medyo mahirap sabihin na napag-practice na natin ang dalawang halalan dahil iba po yung CCS na gagamitin. Medyo marami siyang enhancements such that it's practically a new one. So, konting pasensya na lang. Nauna nang sinabi ni Chairman Bautista na blessing in disguise daw ang delay dahil ma-adjust pa nila ang balota kung may kandidatong aatras o madidisqualify. Sa kaso halimbawa ng namayapang presidential candidate na si OFW Family Party List Representative Roy Señeres, gusto ng COMELEC na tanggalin na ang kanyang pangalan sa balota. Gayunman, di raw ito basta-basta magagawa dahil kabilang sa isang political party si Señeres. Ibig sabihin, pwede pa siyang i-substitute ng kanyang kapartido o sino mang kaapelido niya. Pero ang pamilya Señeres, wala na raw balak na punan ang kandidatura. Pero si Apolonia Sogwilon na naghain ng petition for substitution, desidido raw maging kapalit ni Señeres. Ang problema, nauna na siyang idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. That is voter academic because a political party, this Labour Party, has chosen me to substitute Congressman Señeres. As far as filing is concerned, that is ministerial on the part of the COMELEC to receive. Whether or not the filing will be given due course, that's a different question. Naghain din ng mosyon si Attorney Rizalito David para mabaligtad pa umano ang unang desisyon ng COMELEC na ibasura ang disqualification case laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Na hindi valid yung substitution, yung naging substitution ni Ginoong Duterte kay Ginoong Dinio. Sila mismo na mga commissioners ng COMELEC ang nagsasabi na nagkaroon talaga ng ng mockery doon sa pagsunod doon sa proseso. So bakit natin pababayaan na tumakbo yung isang kandidato na hindi marunong sumunod sa batas? Sumugod naman kanina sa tanggapan ng COMELEC ang mga miyembro ng Sulong Katribo. Galit daw sila dahil sa pagkaka-disqualify sa kanila sa party list elections. Mapayapa namang natapos ang protesta matapos ang ilang minutong programa. Yes, Pia, ngayong araw din dapat nakatakda na i-deposito ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga natitira pang source codes na gagamitin sa election 2016. Pero dahil nga nagkaroon ng tinatawag nilang compatibility error kahapon na nagdulot naman ng pagkakapostpone ng printing ng ballots, ay hindi rin ito natuloy ngayong araw at hindi pa raw masabi ngayon ng COMELEC kung kailan tuluyang may de-deposit sa Bangko Sentral itong mga source codes na ito, Pia.
Cedric, parang pakipaliwanag lang no, kung paano nga ba talaga nagiging incompatible yung source code dun sa consolidation and canvassing system at kung talagang gaano ba katagal bago ito maayos? Okay, ang alam natin ngayon, Pia, unahin ko yung pangalawang tanong mo kung gaano katagal. Ang nakuha nating panic naman ni Ginoong Gus Lagman is sa pagkakaalam niya daw talaga, hindi naman ito aabutin ng mga 5 days o hanggang mga 1 week. Ang sinasabi naman ng COMELEC, hindi raw kailangan magpanic pa kasi meron pang sapat na oras o kumbaga pasok pa rin tayo dun sa time frame para maayos yung compatibility nitong codes na ito na gagamitin dun sa CCS. Now, ang tinatanong mo is gaano ka-importante itong source codes na ito. Ang sabihin na natin, Pia, na yung source code sa yung pinaka-impormasyon na isasaksak natin dun sa mga makina, yung source codes, yung set ng instructions na mismong kumbaga i-explain natin to sa medyo technical pagka meron kang machine, ang codes yan is binary, so 0101, yan lang yung kaya niyang basahin. Now yung instructions na in Tagalog, in Filipino or English, hindi yan maintindihan ng makina, yun yung source codes. Now kumbaga ililink mo yon, yung source codes na yon, para magkaroon ng instructions itong mga makina natin, in this case yung CCS, pwede rin yung PCOS machines, para alam nila kung ano yung yung kailangan nilang i-perform o yung mga yung paano magagana yung makina sa aktual na botohan o sa aktual na election, Pia. Maraming salamat, Cedric Castillo.